Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Presentasyon sa probinsya ng Camarines Sur. At hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Presentasyon. May mutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-68 kabanata, ang talata po ay 1. Magbangon ka o Diyos, kaaway ay pangalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Magbangon ka o Diyos, magbangon ka o Diyos, magbangon ka o Diyos, kaaway ay pangalapin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinadalangin na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. At ang aming panalangin, Panginoon, tunay maitatag ang iyong pagsama sa aming mga buhay. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Presentasyon sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Presentasyon nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Presentasyon. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 35 kabanata. Ang talata po ay 2. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo, maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Talata 3. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. 4, ibinigay niya kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem.
Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ang pagpapatuloy ng panawagan ng Panginoon kay Jacob na magtungo sa Bethel. Alam niyo po, ang nakamamangha ay sa kadahilanang ang Bethel ay yung lugar na kung saan nakipagkaisa ang Panginoon sa ating nunong Jacob. Nung pagkakataon po na siya ay lumisan sa kanilang lugar sa kadahilanang pinaplano siya ng kanyang kapatid na si Esau na kitlan ng buhay, siya po ay napunta sa Bethel. At siya'y sinabihan ng Panginoon na magtungo rito at dito mamayan. Pero alam niyo po, napakahalaga ng mga panawagan ni Jacob sa kanyang sambayan at dun sa mga kasamahan niya. Sabi niya, itapon yung lahat ang Diyos. Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Mga kapatid, isa pong katotohanan na sa ating pagsunod sa kautusan ng Panginoon, nangangailangan ito na wala tayong bibit-bitin na Diyos-Diyosa. Sandali, Bernie. Wala naman akong Diyos-Diyosa na binibit-bit. No? Kaya hindi na ako sumasamba sa ribulto. Yan po ang sabi nyo. Pero sa katotohanan, saan tayo nakatingin? Ano yung ating pinapahalagahan? Alam nyo ba na kapag tayo'y nagpapahalaga, kapag tayo ay mas yung pansin na ating ibinibigay ay higit kaysa sa ano paman, aba, walang galang na po sa inyo. Ang atin pong Panginoon ay selosong Diyos. Alam niyo po, ito yung isa sa mga karakter ng Panginoon na ako po ay namamangha. Sapagkat samantalang alam ko po na ang Panginoon ay Diyos ng hustisya. Naiintindihan ko po yan kasi syempre kung ano yung katwiran, kung ano yung nararapat, yun yung bibigyan ng Panginoon ng pansin. Ano po? Pero yung pagiging seloso, naku, Diyos ko. Parang ako po sa aking sariling kaisipan, hindi ko po ubos maisip na ang Panginoon ay seloso. Pero alam nyo ba, ito ay sa kadahilan ng ayaw niya na may ibang Diyos maliban sa Kanya. Mga kapatid, dapat natin itong maunawa. Ito nga yung sinasabi ko. Kasi sasabihin ng iba, hindi, wala naman akong Diyos-Diyosa na sinasamba. Wala naman akong pinatutungkulan na iba, no? Maliban sa Panginoon. Siguraduhin natin mga kapatid. Kasi ang pagpapahalaga sa anumang bagay, sa kanino man, ng higit sa nararapat, ito po'y nagbubunga na ang Panginoon ay magselos. Bakit ba gusto ng Panginoon na siya lang? Insecure ba ang Panginoon? Sa katotohanan, wala po siyang kadahilanan para ma-insecure sapagkat ang sabi ng awit 24,
ang buong sanlibutan ay kaniyang pag-aari. Paano ba mai-insecure ang may-ari ng sanlibutan? Pero alam ng Panginoon na ang pagpapahalaga sa kahit na anumang bagay higit sa Kanya. Tumatawag ng Kanyang pansin. Alam niyo po kapag tinignan natin yung mga Israelita, no, matapos na ipagkaloob ng Panginoon sa kanila yung kaligtasan na kanilang kinakailangan, aba, nagawa pa nilang magpagawa ng Diyos-Diyosan dun sa mga namumuno sa kanila na dahil sa takot, aba sumunod naman. Kapag ito po ating bibigyang pansin, aba, yung pagpapasalamat, yung pagpupuri, yung pagkilala na dapat na ipinagkaloob at inialay sa ating Diyos na buhay. Napunta po dun sa ribulto na kanilang ginawa. Mga kapatid, ang panawagan ng Panginoon para sa atin ay ang siya ay ating mahalin, igalang, at tunay na ipagkaloob sa Kanya ang pasasalamat at pagsamba na siya lang ang karapat dapat. Kung meron po sa ating kalagitnaan, kung meron kayong pinahalagahan ng higit sa ating Panginoong Diyos, ito po ang pagkakataon na magpakumbaba, humingi ng tawad at aminin, Lord, nagkamali ako. Hindi marapat itong aking ginawa. Patawarin mo po ako. At sa pagkakataong ito, ako po'y nananalig ang Panginoon. Tayo'y diringgin at ipagkakaloob ang ating panalangin. Pagpakumbaba po tayo sa ating Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagpapabatid sa amin ng inyong katotohanan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon, Ama, na hindi ka namin nabigyang pahalaga. Hindi namin na ipagkaloob sa iyo ang pagsamba na nararapat lamang sa iyong pangalan. Patawarin mo po kami. Linisin mo po kami ng banal na dugo ng aming manunubos at ang aming dalangin, Ama. Kami po ay ihatid mo sa pagkaunawa sa katotohanan ng pagsamba at paglilingkod sa iyo. Lalo na po, Panginoon, sa sitwasyon namin ngayon ng aming pinakamamahal na bayang Pilipinas. Panginoon, amin pong inaangkin yung kasalanan ng pagsamba sa Diyos. Hiling namin ang iyong paglilinis, pagpapatawad sa aming pinakamamahal na bayang Pilipinas. At huwag mo pong hayaan na ang kasalanang ito na inihingi namin ang tawad sa iyo ay gamitin ng kaaway bilang dahilan para sa bagyo na darating. Hiling namin namang Diyos ang iyong kapangyarihan, ang siyang tumunaw, pumawi sa bagyong ito at huwag magtagumpay laban sa aming bayan sa pangalan ni Jesus. Hindi namin pinapayagan bilang iyong iglesia ang bagyong ito at sinasalita namin na matunaw pa sa pangalan ni Jesus.
at idinudulog namin sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Ama, itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Presentasyon, sa probinsya ng Camarines Norte. Aming panalangin ang katawan ng aming Panginoong Hesus sa bayan ng Presentasyon ay magkaisa. Dumaloy ang pag-ibig at patuloy na maipagkaloob sa iyo ang pagsamba at pasasalamat na ikaw lang ang nararapat. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ipadaloy mo ang iyong spirito at kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw din ang magkaloob sa kanila ng kaunlaran. At hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na maganap ng aming bayan ang tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo amang Diyos sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Gayun din po, Panginoon, pagkalooban mo sila ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay na masunod ang iyong dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga missionary sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan, lalo na ang puso na ganapin at sundin ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y sumaksi para sa iyong katotohanan sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa mga bayan na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalangin ng fire of revival. Father, we pray for Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ikaw pong kumilos ng may kapangyarihan sa mga bansang ito. Dasal namin ang iyong pangunguna, lalo na sa mga iglesia, sa mga manggagawa mo na aming makakaniig, mapangyari ang iyong dakilang kaloob at tunay ikaw ay magtagumpay. As you also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ng iyong kalwalatian ng mga bansang ito. Gayun din po, Panginoon, ng Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at Amerika. We declare the fire of revival sa mga bayan ito at magtagumpay ang iyong naisin. Lord, we declare peace over Israel, believing that you have granted this all in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, lagi nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdam, tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and now with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, amen. Many. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, go!
bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.